Welcome back! Naka-record na yun. Double check. Wala kasing... Yo! Yan. Yo! Hindi, gago pang sync ko kasi yun, Sob. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at sa buong mundo. Malapit na, gabulbul. Tanga na siya, malapit. Anti-support. Social Club. Let's get Buti it. wala nagko-comment yung anti-support. Tingnan ang mga titi, kung tuloy talaga. Kundi lang ano eh. Gusto talaga tayo maban ng mga to. Ban talaga. Isa-sensor lang yun. Kailangan mag-Gmail para So isa daw, General ng Soy Army, ingatan nyo yung pera nyo. Kasi, marami ka pang pwedeng bilhin sa buhay mo. Ayan na, binago ko na. Kailangan ayusin talaga no? Oo, hindi kasi habang palaki tayo ng palaki, pre, dapat paano din ng Pa-save paano. tayo ng pa-save? Hindi Huwag ganun, pa-save, gagi. Tayo ba mag-adjust sa tanga? Gagi, hindi pa-save ng pa-save. Mas pa-intense ng pa-intense yung knowledge na pwede nilang makuha sa atin. Kagaya nung kanina, puta. Dahil lang sa intro mo, in-elaborate natin ng mas maano. Ganda nga. Dahil take home dun. Okay. Habang palaki ng palaki, mas patindi ng patindi yung knowledge na nakuha nila. Hindi pwedeng nabibitaw natin ng knowledge nung zero subs tayo, ganun lang din yung marinig nila. Sabagay, kailangan na explain explain talaga. Non-stop ang improvement. Yeah. Tama. Diba? Agree. Joshon Point para sa lahat ng social media kayong gusto mag-amoy bad boy ng may class at para ma-perceive ng babae na may resources ka, may pera ka, yan, in-explain ko na rin para malalim tayo. Available sa mga shops natin, mga bro. Hirap na magsalita ang puta. Aquarius ka kasi. Oo nga eh. Mga galaw mo, alatang Aquarius ka. Ato, class S, Libra. Ato, class S, supremo ng mga litimong classes. Huwag natin ni-adapt yun, bro. Hindi, gagi. Pre, magkakaroon tayo ng maraming hater na babae dyan. Mostly ng babae naniniwala sa horoscope. Ato, class S, supremo ng mga litimong classes na pangit. Supremo ng mga litimong classes na pangit. Nabatrip ka na sa akin. Isa sa mga video ko or reels. Kasi hindi mo lang matandaan yung pangalan Gemini. ko. Tangin na mga nababatrip Ako, sa akin. Gemini talaga ako. Mga nababatrip sa akin, sure, Gemini eh. Sagittarius. Pero may na-score na rin akong babae dati dahil sa horoscope bullshit na yun. Sakyan mo lang. Oo. Oh, meron din akong ano yan, babae nun. Kung game lang naman eh. Kung game is Game is game, race is race, di ba? Napadaldal ko siya dahil sa horoscope. O talaga nga, check mo nga ano yung horoscope natin ngayon. Tapos nag-positive din yung nabasa niya. Yung palad ko. Nag-positive din yung nabasa niya dun sa horoscope sa Google na parang tugma nga yung ano sa amin. That's good. Oo, may ganun eh. So, sex. nasimulan agad sa positive vibes. Tapos naging okay naman. Meron din babae na na-divide kami dahil dyan sa horoscope niya. Oo. Tapos lagi niya ginaganon sa mukha ko na, kasi nga, Gemini ka. Putang ina, parang nabuisit ako, pre. Parang narilto ko tuloy na. Nakabuisit yun. Ang lakas ng tama. Taurus ako, gusto mo tusukin kita. Ganun. Mga ganong birada. Isa sa nakakapagpairita kay Soy, ganunin mo ko ng horoscope sa mukha. Pre, naiirita ako nun, pre. Hindi ako magre-react ng mapipi ko ng pero madalas, hindi kita kakausapin. O kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa ka-chicks, pag ginaganon-ganon ako, Gemini ka kasi. Ganyan. Anong kinalaman nun sa Parang nini-negative energy mo ako. Diba? Hindi mo pa ako kilala. Parang ganun. Wala, galaw mo pa lang. Kung ano-anong risk ang kailangan mong gawin Diba, yung iba nga, yung risk na ginagawa ng iba, katulad nga ng sabi natin kanina sa last episode is, sa pera nga, resources, which is, di ba? Ang problema ngayon sa ibang kalalakihan, dahil nga alam nga nila na one of the main, or hindi one, but main factor na gusto ng babae sa isang lalaki is yung resources nga. Diba? So, knowing yun, may mga ibang lalaki na nag-a-adapt nun, na tatanga-tanga, hindi masyadong inaaral yung sinasabi natin, basta may pera sila, akala nila may pera sila, yun na yun. Diba? Pero kasi, sa atin kasi, nire-respect natin yung discipline or yung dedication mo. Paano mo nakuha yung pera na yun? Yun ang malaking factor dun sa pera na yun. Yung pera kasi madali lang yun eh. Diba? So, karamihan ngayon, dahil nga available na itong mas madali nang makautang ngayon, diba? Dahil sa mga lending app na yun, pare. Diba? Wala, tangina. Galing corporate, matalino So gusto nila yung pera na yun, pare, madali na nakukuha. So, para sa akin, may negative yun. Kayo ba, pare? Naniniwala ba kayo na may negative impact itong mga lending apps? Oo, sobra. Alam mo kung bakit? Ito nga, nababother ako, dahil dito sa mga lending app na kumakalat sa Pilipinas. Kasi, naiikot ko na naman. Sorry. Naiikot ko na naman yung mic. Baka may magreklamo na naman. Okay lang yan. Kasi nga,
sa ibang bansa, especially dun sa Japan, no, sa utol ko, nakikita ko sa advertise ng mga Japan pare is yung magagandang lugar nila, magagandang city nila, palagi yun. And mga pwede mong pasukang trabaho, mga gumagandang booming business ngayon, yun yung mga madalas na ina-advertise sa mga kung saan pare. Hindi sa Pilipinas, lending up, Tingnan mo, ang advertise natin mostly lending. Lalo na sa YouTube. Nasa YouTube, nasa TV, saan pa ba? Nasa kung saan sa Facebook, sa TikTok, may lumalabas na easy lang mag-loan. Pak. Tsaka putang ina nung mismong content, di ba? Hala, buntis ako. Yari tayo nito kay sa mama ko, magulang ko. Huwag kang mag-alala. Sagot tayo ni ganito. Ito nga eh. Ano yung parehas teens, babae tsaka lalaki. Content lang yun, for advertisement lang yun. Pero putang ina. No. Ibig sabihin kasi binibigyan nila ng idea. May pagkasayop din. But as hassle is a hassle. Pero may pagkasayop yun. Parang bad energy pinapakawalan nila. That's why tingnan mo, di ba? So, ito nga, mabalik ko lang sa lending apps. Ang laki ng patong dyan. Hindi ako magpapaka-hypocrite. Nag-try na rin ako niyan dati. Nung nasa ko. Bakit kupal? Ako nga yung kinupal. Okay. Kasi nga, Kala ko ikaw yung nagpapa 5-6. Oo, pinasok ko rin yan dati. Kupal pa rin. kupal pala. Pero hindi Ninaipa niya kanina. pero hindi kasing laki ng ginagawa ng lending app. Kasi yung lending app pare, parang 20%. Tinatago kasi nila sa daily eh. Gago nga. Daily interest of gantong sentavo lang. Par- Daily. Putang ina, araw-araw Grabe, tumata. par. Ang natry ko niyan noon, parang 10,000. Tapos ang ibibigay na lang nila sa'yo is parang 8,000. Ganon. So, 2K agad yung nababawas. Tapos, kailangan mo siya ibalik ng 15 days. Tapos, may late payment fee pa na malaki din. Pag na-late ka ng 1 araw, 2 araw, tapos tumatagos-tagos pa siya ng malaki palalo. Oo. Tapos, parang kailangan mo ibalik ng 11,000 pa. So, 3K yung tubo agad in 2 weeks sa ibang lending apps. Ang laki, pre. Tang ina, no? 2 weeks, tol, 3K tutubo mo. Tapos, bawas na kagad yung hiniram mo. Ibabalik mo, kailangan 11. Tapos, may late payment fee pa siya ng 500, mga ganyan, 700 na. Ang laki. So, napansin ko sa Pilipinas, lending apps yung pinopromote nila instead yung booming industry ngayon, saan maganda mag-apply. Sa maganda mag-apply, yan. Kasi sa ibang bansa, tol, pinapakita nila, uy, booming yung IT industry ngayon. Nag-IT ngayon yung mga students. Yeah, nakikita ko yun. Nagkakaroon ng idea yung mga students natin na naliligaw kung saan ba sila papasok. Di nila alam kung ano yung mainit ngayon. Which is hindi kasi binabalita sa Pilipinas. Saan din magandang lugar na puntahan. Dapat sino-showcase ng Pilipinas yan para sa tourist, di ba? Yes. Hindi. Ang pinapakita ngayon, puro lending App. apps. Mga nanay ngayon napapautang, marami nabibiktimang nanay. Kasi nga, hanggat maaari, pre, yung may hirap, dapat magstay na maging mahirap. Ganun ang gusto, talaga, ganun no? yung gusto mangyari, pre. Kaya nga, psychologically talaga operation, which is dapat matigil to sa Pilipinas. Huwag kayong mag-lending app. Defend ko lang doon sa pautang ko dati. Maliit lang patubo ko dati. Parang mga 5%, 10% lang a month. Fuck! A month. Fuck! Hindi sila lumalapit sa akin. Patas yun. Ang alam Hindi ko, sila lumalapit. Hindi ako lumalapit sa kanila. Sila lumalapit sa akin. alam ko ang legal, at least 2.5. At least 2.5 per month. Yun ang Per month. legal. Pambangko type shit yun eh. Oo. Yung sa akin kasi pre, malalaking siya. 5. And ginagamit kasi nila yun sa pagkakakitaan din nila. Hindi naman yun na parang bibili lang ng aircon, bibili lang ng washing machine. Hindi. Pag kumuha sila sa akin, alam ba, 100, ganyan, 150. May pinagagamitan sila. Na-short sila sa shop nila. Na-short sila sa ganito. Yun nga parang Pantapal kumbaga sa nila, sa quantity ng business nila. Yung isa pang commercial, sabi Bes, gusto kong magpunta sa ganito. Ang ganda pala sa ganito. Di ba napunta dyan? Nakita ko yan. Bes, binura na nga, hindi ko na mga huwag ka mag-alala. Sagot tayo ni ganito. Gusto ko magburakay, pero hindi ko magawa. Putang inang yan. Ito pa, ako kasi nag-isip nung topic na lending yan, dami ko nasasabi. No? Ito pa mga soy ko. No? Ang problema pa dyan, hindi alam ng Pinoy kung saan tamang gagamitin yung perang inutang nila sa lending app. Exactly. Ito, umpisahan ko na. Gamitin mo man sa business yan, gamitin mo man sa kung saan emergency yan, huwag ka sa lending app lumapit. Kasi nga, ang laki ng tubo, ang laki ng percentage, kakainin ka niyan. Ngayon, ito mindset ng Pilipino eh.
walang nakukulong sa pangungutang sa Dow. Pero ang hindi mo alam, binabagsak niya yung credit score mo. At yung credit score mo, pwede yan na makapagpaahon sa'yo sa hirap kung maganda yung credit score mo. Kahit sabihin natin paycheck to paycheck ka, kung maganda credit score mo, at kaya kang pahintulutan ng bangko na pautangin ng 500,000, 200,000, 100,000, kaya nilang ibigay sa iyo basta maganda credit score mo. Meron pa nga ako nakita 2 million credit score. 2 million yung kayang iluwal sa kanya ng bangko. Pare, 1 million, ganyan. Paano ba nabibuild up yung credit score, pare, sa credit sa card? transaction. Kasi pag money to money, ito magandang topic. Pag money to money kasi, hindi nare-record ng bangko yan. Pero kapag ikaw gumagamit ka lagi ng credit card, nakikita ng bangko na responsable ka sa pera din. Oo, yung pumapasok na babayaran mo, yung lumalabas na babalik mo. So nakikita nila na good payer ka, tumataas yung credit score mo. Hindi ko alam kung every 6 months or yearly. Correct nyo na lang ako sa mga nakakaalam dyan. Basta alam ko, dapat nare-record yung transaction, hindi yung babayad ka ng cash sa 7-Eleven. Yes. Wala nakaka-record nun. Yeah. Sila lang nare-record doon yung 7-Eleven na BBIR sila. So nagiging maganda yung credit score nung may-ari ng store. Yeah. Pero ikaw, walang benefit sa'yo yung cash. So, mas maganda, wag ka nang gumamit ng cash hanggat maaari. I-credit mo palagi sa credit card yan. Kumuha ka ng credit card. Walang tubo ang credit card kung isa-swipe, mas babayaran mo rin agad. Yeah. Ang trabaho lang ng credit card talaga, kung matalino kang gumamit nito, is para ma-record yung transaction mo palagi. Tsaka safe din, pre. Safetyness din. Safetyness. Kasi based on my experience lang din, pag ang ginamit mo pang payment is yung savings card mo, at nakuha yung PIN niya, nakuhaan ng pera yan, na-record yung PIN mo, nakuhaan ng pera, mahirap siyang kunin ulit sa bangko. Kasi sasabihin, neglect mo yan eh. Diba? Binigay mo, pinabayaan mo yan. Minsan di na ibabalik ng bangko. Ano minsan, pare? Papunta na sa imposible ibalik. Ayun, kasi nagtitrending ngayon yun, yung mga video. Pero ang pinakaiba naman sa, na experience ko, pinakaiba sa credit card, nung meron akong transaction na nakita doon na hindi sa akin. Sabi ko, hindi ko binili yan. Ang bilis nilang binoid. Okay sir, hindi po ba kayo yan? Hindi ako yan, hindi akin yan. Tinanggal nila kagad. So, hindi na siya kasama sa babayaran ko. Correct. Unlike pagka savings ninyo ang gagamitin, 50-50 pa yan kung maibabalik ng bangko. So, pagdating sa safety, basta ang credit card para sa akin, maganda talaga siya kung matalino yung gagamit. Kung may alam, may control, may disiplina. Kung wala, ang credit card is liability yan. Liability talaga sa taong walang control disiplina. Correct. Kaya nga masasuggest ko, if gusto mong aralin yung pataasin yung credit score mo and using credit card, mag-gym ka muna. Mag-gym ka muna and mag-jogging ka muna regularly. Hindi dahil magpapalaki ka ng katawan, magiging bodybuilder ka. Hindi. Tuturuan mo lang yung sarili mo, maging committed. Tuturuan mo yung sarili mo sa disiplina. Kasi from day to day pupunta ka dun tapos i-commit mo yung sarili mo dun sa bagay. Yun ang tinuturo ng gym na hindi ina-explain ng ibang mga addicts sa gym Yung discipline. Para pag pumasok ka sa credit card, kala mo walang connect, pero may connect na malaki. Yung disiplina. Hindi ka magsuswipe na kung saan-saan lang para bumili ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi nga disiplinado ka Malakas yung isip mo, malakas yung katawan mo. So kung gusto mo, mag-gym ka muna dapat para sa akin. Kasi parang hindi ko alam kung parang masyado na ba siyang pang-intellect, yung credit card, credit score, transaction, ang sarap actually, usapang utang. Actually, pare, yung utang, ano rin yan kung bobo ka, wala rin talaga Basta involved sa pera, pare. Basta involved pera, kailangan matalino ka, matik. Hindi pwedeng may pera lang ako. Kung ano-ano na. Kasi for example, kaya nga nauso or kaya masyadong pinupush dito sa Pilipinas yung utang because alam ng mga companies na yan, karamihan ng mga Pilipino is financial illiterate. Illiterate talaga sa pera, pare. Pilipinas ang magandang target para sa ganung market, ang magpautang. Because marami nga sa atin ang illiterate pagdating sa pera. Ang alam lang natin kasi sumabay sa uso, sumakisabay sa luxury na hindi naman natin kaya, ang magbakasyon ng hindi naman natin deserve, ang mag-inom ng hindi natin deserve,
ang bumili ng damit na hindi natin deserve. Puro ganun ng mindset ng Pinas. Ganun. Kaya, Deserve ko yan. No, deserve ko yan. Laging deserve ko yan. Nauso yun eh. Deserve ko yan. Naalala ko nung pandemic pare, deserve ko to. Healing my inner child. Putang ina, hanggang sa nagka-ubos-ubos na yung pera na hindi pa rin tapos mag-inner child. Ikaw yan? Ha? Ikaw ba yan? Ako yan. Ako nadali din ako niyan. Ako yan. Wala namang, sa akin walang problema, pero hindi ako to the point na mangungutang ako. Naghihil ako ng inner child ko kung meron akong pera sa sobrang pera. Walang problema yun. Deserve mo yun eh. Pag may sobra kang pera, deserve mo yun kung anong gusto mong i-heal. Go ahead. Pero yung i-heal mo, yung inner child mo, pero hindi mo pa nga na-heal yung butas ng wallet mo, hindi nagme-make sense yun, pre. Tapos diba? kukunin mo pa sa lending apps. Ang laki talaga. Yun talaga, babalik ko lang. Ang laki ng patubo sa lending apps. Kawawa mga Pilipinong ma-addict mag-loan sa lending apps. Ang nadadali madalas nakikita ko, pre, mga mamshis, mga nanay-nanay sa hindi maayos na lugar. Sila yung nadadali talaga, kawawa. Kasi nga, ID lang kailangan mo. Face recognition lang. Ibibigay na sa GCash mo yung money. Ayun pa, ano nga yun eh. Pero yung credit score mo, yun ang wawasakin ng lending apps pag hindi mo ito nabayaran na maayos. Dapat nga isipin nga ng Pilipino eh. Ang hirap-hirap ng kumita ng pera ngayon. Di ba? Ang daming walang trabaho. The fact na andaling mag-loan, ito lang ang requirements, dapat isipin ng Pilipino, bakit andaling kumuha ng pera dito? Ibig sabihin, trap yun eh. Correct. Trap kasi yun. Pag merong cheese dyan, di ba nga yung daga? Pag may cheese dyan, dun sila natatrap eh. Kasi, may cheese, hindi na ako kailangang umakit-akit, nandun lang sa lupa. Pak! Patay! Natrap sila. Ganon din yung pera eh. Cheese yun na nandyan, binilagay sa'yo kasi nga, may trap yun. Lalo kang papahirapan kasi nun, ibig sabihin. Correct. Diba? ID, puta. Tapos, naalala ko pa nung bro, na balita yan, di ba? Yung hindi na makabayad, puta, pinapadala na nung bulaklak na pangpatay. Di ba? Ibig sabihin... Hindi, ganun nga sila mangharas eh. Pre, nangaharas yung collection team. Di ba? Sa tingin mo, nung inutang mo yun, nagkaroon ka ba ng peace of mind? Pag on the long run? Hindi. Puta, takot ka na. Di ba? Hahantingin ka na ng mga yan. Ang may kasalanan dyan, para yung nag-handle niyan, yung collection team. Ito namang collection team kasi ng mga lending apps. Hindi sila sasahod, hindi sila kikita kapag hindi sila nakasingil. So, nagiging pwersahan na sila. Na nga eh. Ano na sila, kamay na baka lang sila. Meron pa nga nagde-death threat eh. May nagte-text pa sa nakita ko sa Facebook, di ba? Papatayin ka pag di ka may ganun na eh, may ganung level na. Kasi yung utang nag-exist talaga siya eh. Tapos ang daming, yun nga eh, pag yung information, yung power, na acquire ng tanga, doon lang naman nagkakandaletse-letse. Parang yung utang. Kasi marami namang, ang gamit nila utang. Lalo yung mga businessman na nagbibigay ng talk, utang lang galing yan. Ngayon, yung mga tanga, utang is the key. Diba ngayon, anong nyo? Kasi nag-exist yung utang eh. Kasi bro, okay, ikaw muna bro. Baka may Kaya nga pinasok ko yung yung salitang topic kanina na credit card eh. Kasi as much as possible, sa bank ka makakalapit ng may mas mababang interest compare sa loan apps. Sa bank or sa kaibigan mong Pilipino-Chinese na mabait na hindi ka tutubuan ng malaki na may illegalista basta Describe sarili ang puta. gago ka, racist ka. Sa Filipino-Chinese na friend mo na may-ari ng Poker Manila na joke lang. Gagawin. Sa gawin ba? May utak ko sa kanya 20 mil eh. Hindi ikaw. Napakinggan ka ba? Describe sarili. Hindi ikaw. Tapos walang tubo yun. Tropa mo, mong Filipino-Chinese. Pare, hindi ako Chinese, tangina mo, racist ka. Sa giwara nga eh, puta. Paano naging Chinese? So yung, mabalik ko lang, kung hindi bangko, kasi may mga bangko na maganda magpa-interest, ang baba lang. Talagang kaya ng Pilipino, pare. Ano yun eh, tumawag sa akin, bangko yun eh. Kahit 300,000. kahit mga big shot, 'di ba? Bangko rin naman ng kasi yung bangko na lumalapit sa kanila eh. Uy, utangin niyo na 'to kasi nga kaya nila mag-roll eh. Gagawin credit limit mo, 5 million, utangin mo na. Yung bangko nangungulit sa kanila. Doon mo malalaman na paldo ka na kapag yung bangko na nangungulit sa'yo tapos multi-million yung binabato niya sa mukha. Katulad pala sa ito, paldo kasi ito. Paldo kasi yun eh. Wala na, tangina. Tinatawagan ka na, nalalag ko, diba? Natawagan, sisingil ako eh. Nag-swipe akong 300k, tapos di ko alam paano mabayaran. Tapos tanong niya, saan yung 300k? Walang kapararakan ito. 117k, iPhone 15 Pro Max. Hindi kasi... Ba't 100k yan? 117. Ba't pala ikaw mag-share dito, bro? Ang iPhone 15? 15 Pro Max, nung wala pa yung 16.
Last year ko to, si Ano Noy. pa to yan yung pinaka high-end pre. 1 Oo, terabyte, yung 15 Pro Max. Bumili si Wada cash sa kanya. Ito, pati yun, ganda niya no. Yung bangko nga ganun nangungulit eh. Pag nakita nila na credible ka, okay ka, kukulit-kulit Yun yung credit score pre. mga promotion nila, ganito Kasi ganyan. yung maganda credit score mo sa kanila. Pag ganito binili mo, may ganito ganyan, may rebate, may 50% off. Ito tangina kaya ako lang naman pinindot ko nalagay sa text parang after 3 months pa magi-start yung bill. Tangina ko ayos yun In 3 months, baka nga kaya ko nang gumawa ng 100,000. Ano ko na yan, fully paid ko na. Oo. Tapos hindi. Isa pa pala yan 300k. Ano ba basta? Basta wala, puro malling shit yun, pre. Mali, tama. Pag mali yung humawak ng kapangyarihan, kagulo talaga. Ako, naka-iPhone 12 lang ako. Utang. Delikado yung utang. Walang nakukulong sa utang, pero may sinasako dahil sa utang. Pero sige, kasi katulad ng sabi mo kanina, no, may mga businessman na sinasabi nila utang to. So, kailan ba nagiging helpful ang utang sa tingin niyo? Yeah. If magja-generate ito ng pera sa'yo, which is sinasabi nga lagi ni Robert Kiyosaki, pre. Lagi ako nakikinig doon dati. Yung ba yung Poor Dad, Rich Dad? Gulong-gulo, marami ang gulong-gulo kasi nakakita sila ng mga tao, mga individual na may pera naman. Pero ba't installment lahat? O sige yun, explain natin yun. Kasi pag in-installment mo, hindi mo pera yung ginamit eh. Kumbaga pera pa ng ibang tao yun eh. Tapos makakapag-generate na kaagad ng pera sa'yo yung in-installment mo, which is yun din yung pambabayad mo. Yung tinuturo ni Robert lagi eh. Kumuha ka ng ganito, ang sa kanya naman sa bahay. Kumuha ka ng bahay na yan, pilitin mo mairaos yan. Pag nairaos mo yan, pwede mo gawing collateral yan sa bangko na makapagpatayo ka pa ulit ng another house, parenta mo ulit, yung renter yung nagbabayad. Pangalawang bahay na yan, i-collateral mo ulit sa bangko, pangatlong bahay naman kukunin mo. Ganun siya, roll na roll siya lagi. Ayun yung idea, ayun yung knowledge, ayun yung kapangyarihan. Oh. Na pag yun napunta sa kamay ng hindi pa ganun kadisiplinado, delikado. Nangyari sa akin to, sir, personal experience. Ayan, go. Yung yung Hilux ko, 5 years to pay yun. Nung panahon na yun, may pang-cash ako, pre. Pwede ko nang i-cash yan, ganito ganyan. Pero, inisip ko, ang SRP nun mga panahon yun, parang 1.3 million eh. Ginawa ko. Ang inisip ko, yun yung nasa utak ko. 1.3 million. Kinuha ko to, installment, 300,000 lang. Mauuwi ko na. Magagamit ko na. Yung 1 million, papagulungin ko. Oo. Ganun na utak ko. Tama naman eh. Putang ina, tama talaga. Dahil napunta nga yung knowledge sa hindi pa ganun kadisiplinado, putang ina, kinabukasan, dinala ko sa Autobots eh. Putang ina, parang kulang-kulang kalating milyon yung nagastos eh. Di tapyasado 1 million. Papagulungin ko yung tira. Hindi rin gumulong. Hindi yan gumulong. Kasi ginastusan mo nga. Siguro ang isang down na mali doon pare, yung nag-upgrade ka ng Autobots eh. Yun nga yun. Ang idea nga, pre. Ang idea ko nga, 300, nasa akin yung pickup. Sobra pa kasi. Yung 1 million, business. Putang ina, hindi. Hindi, ginastos niya kasi. Di ba yun? Nangyari. Pag yung kapangyarihan, yung knowledge na punta sa hindi pa ganun kadisiplinado, putang ina, kagulo. O ngayon, tang ina, hindi ko pa bayad hanggang ngayon. Pero tama yung ginawa mo sana. Oo, tapos sana. Yung 1 million at least, sa pwede mong makolateral na bagay. Mga ganun pa ako. 1 million na to, tangin na mga 6 months lang sa akin to. Baka yung ma-generate ko dito, kaya nang bumili ng ganun. Mga ganun pa eh! Kahit ilupa na lang niya sana eh. May mga lugar na pre, na pwede mong bilhin na lupa na 1 million na nagiging times 3, times 4 eh. Kaya nga yun yung, kasi paulit-ulit kong sinasabi, yung knowledge pakalat-kalat, tas powerful yung knowledge. Pero kung hindi ka naman well-equipped sa proper discipline, tamang takbo ng utak, putang ina, wala, kagulo rin, kagulo. Correct. Lupa rin maganda, mga soyko, no? Kasi pwede mo rin siyang gamiting collateral sa bangko para maging credit at the same time. Meron din akong lupa dun sa Laguna, pare, na parang 2.8 per square meter lang siya nung una kong binili. Sobrang mura. Tapos after 3 years lang sa loob ng 3 years parang 5.5 na siya per square meter. Nice. So parang nagdoble siya mahigit. Ang mura sa Laguna pala, no? Sa ibang parte. Okay. Tsaka yun pa, yung isa ring bad side ng pangungutang, yung kumbaga may mga gumagawa kasi, may mga kilala rin akong ganito, mga seaman sila, 'di ba? Seaman. Ngayon, pag seaman kasi, hindi naman lagi nandito, 'di ba? Most of his time nandun sa barko.
Ngayon, nangutang, bumili ng sasakyan. Oh, bumili ng sasakyan, inutang nila. Ilang months lang ba sila nandito? Yun nga. 3 months lang. Yung nagagamit. Yung kotse, Iba yung ang gagamit. tenga ng 6 months yung sasakyan pero binabayaran niya. Diba? Yung mga ganong klaseng galaw ba? Yun yung utang na hindi justifiable. Kumbaga, pangit na galaw na utang. I think na umutang ka ng isang material na bagay na hindi mo naman din magagamit eh. Hindi, pwede sana ko pinaka-rental nila. Oo, kung maganda, ganun. Or mas maganda, kinas na lang niya. Oo, yun. Pwede yun. Pinagrab ka, rental, ano pa ba? Yun, ipapasada niya. Pwede yun. Maganda yung sinabi mo, bro, kasi nga, doon tayo uuwi ngayon sa kung ano yung magandang purpose ng pangungutang. Maganda mag-utang kung ang paggagamitan mo is mag-generate din ng pera. Diba? Correct. Pero kung bumili nga siya ng sasakyan for personal use, pero at the end of the day, nakatenga lang yung sasakyan doon, di naman niya nagagamit, nasa barko lang siya, Bad investment. di naman siya mag-grab. Nandun sa barko siya eh. Di wala. Patay yung pera mo. Bababa Walang pa kwenta yung utang. Bababa pa yung value, diba? Yun. Sana, lupa na lang hinulugan niya. Yun, di ba? Maganda. Yun nga yung iba ginagawa nung iba. Dati Diba? tinaya mo lang sa pula. Tangina. Kita mo pa, segundo lang. Lupa talaga pinaka-the best pre. Yun nga yung susunod ko eh. Pero gusto ko rin pasukin yung ka-rental business eh. Shoutout kay Malik Dem, Tinuturuan niya ako ngayon, pare. Sino? Nasa ka-rental business din siya, and then may YouTube siya maliit. Subscribe niya si Malik Dem. Tinuturuan niya ako ngayon, and soon, sana... Malik Deb, Arabo? Hindi, Pilipino. Sana soon, Maging Arabo. matawid natin yung Current. Racist talaga itong puta. Sana matawid natin yan. Gusto ko yung pasukin, guys. Tsaka yung health din, pre. Magandang... Para Paano sa akin, health? Gagawa ng sakit, tapos Hindi, bebenta ang gamot. hindi gago, hindi. Yung parang magandang purpose din ng utang kung involved sa health. Kung emergency Yun talaga. Nga, ako pre ako lang personal. Kunyari ako, nakaratay ako. Kailangan kang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ipapangutang ng asawa ko 1 milyon. Di ba papayag? Mamatay na lang ako. Talaga? Para sa akin. Ayaw mo nang, wala ka ng pag-asa, gano'n. Kunyari ako, Mali yun. ganun na, nakaratay ako. Well, nagigets ko rin, pero Kailangan sige. kong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ilan chance yan, Dok? Mga 30% naman. O at least may chance. 1 milyon, papangutang ng asawa ko. Hindi na. Hindi, okay na. Okay na ako. Mali yun. Saan mali? Hindi ka ba nalulupitan sa sarili mo? Hindi, kung ako lang nga. Paano kung halimbawa, kaya naman i-produce yung credit, tapos nagawa ng paraan ng asawa mo, nabuhay ka sa 30%. Nakalikha ka pa another ng milyon, nabayaran mo. Kasi pare, naniniwala nga tayo sa Ano lang yun? Ano ba tawag dito? Ano ba yun? Hypothetical ano lang. No. Ba't susuko ka? Hindi ako dadating sa point na yun. Parang, Putang ina, kung what ako the lang, fuck, man? Naisip ko lang. Kumbaga ako, naisip ko lang. Gago na tutulog ka, tas ganun maririnig ko, bumisita kami ni Diyos, sasapakin ko mukha, putang pare. Ikaw na pumatay sa kanya. Kita pare, ganun, putang ina mo, shut the fuck up, gagawa tayong paraan. Oh. Diba? Kasi, kikitain mo yung pagbuhay ka eh. Ang importante, buhay ka. So, health, business, good ang utang. Wala akong problema doon. iPhone, hindi. Tangina bro, pagluho. Example mo na nga sa amin. Hindi, gago. Content creator ako eh. Yung mga example Gets na yan. ina-advertise ngayon. Hindi, like bobo yung, pa rin ako. Mabilis na bobo pa rin ako. Kinuha ko to, ang phone ko, meron mo na ako phone, 12 Pro Max yun. Gumagana naman. At least aminado ka. Kinuha ko to, hindi ba mabablog yan, content creator ako. Pero hindi, kasi may camera ako nun eh. Ginastify mo Wala. lang. Bobo move talaga, putang 1 minute. Bobo move. Kasi meron ka pa naman. Di ba? Ultimo yung sasakyan eh. Tangina, di naman kailangan mag-pick up nun eh. Pino-point A to point B naman ako ng sedan ko dati. Wala, bobo move talaga, putang ina. Masasabi kong gawin yung bibilin nyo yung isang bagay kung kaya nyo siyang bilhin ng 10 ulit nang di mo iindahin. Saka pag kailangan na kailangan mo, yung desperate ka Kaya nga talaga. nung minata mo ko na Normies car, I don't give a fuck to other people, pare. Yung ganun. Minata mo ko, hindi ako nagmata, comment section. Wala naman kasi nag-comment. Gago, may nag-comment! Ba't ganun yung sasakyan isa daw pang normies? Bakit sa dami na nag-comment yung tinignan mo? Hindi, nabasa ko eh. Saktak mo yung tangina mo. Dami account ko. So, kung gusto mo pare na mga itong klaseng content, no, comment down below. Kayo ba? Ano ba yung experience niyo sa utang? No? Yeah. Comment down below ninyo yan, bro. Ano ba sa tingin ninyo yung benefit ng utang? Ano yung disadvantage ng utang? Iwan ninyo yun sa baba. sscworldwide.com Yeah. Instagram, Spotify. At sa social club.